Sino nga ba si Mary Grace Piatos, mga kababayan? Kasi ginagamit yan kay VP Sara bilang panira, no? Yung mga narrative na Inday Lustay, ano pa ba? Si Mary Grace Piatos, ano pa raw, may sira ang ulo. Hindi lang nila kaya ang intellect ng Vice President. Nagulat sila, hindi nila kayang gibain. Again, mga kababayan, kahit batuhin mo ng putik ang taong matino at walang ginagawang masama, madumihan mo man yan, uulan, no? Bubuhos ang tubig, lilinis pa rin. That kind of analogy, di ba? Kahit na sira, kaya mga atat kuya, nung siniraan ako ni Libag, kita nyo, medyo similar yung ano namin, ano, ni VP Sara. Kung niyo kilala si Libag, yan yung nagpapapirma na bodolera na peking DDS, peking Duterte supporter. Loyalista yan, tao ni Mangga, right? Mangga is angkan ng mga magna, so wala tayo dapat pagkatiwalaan sa buong angkan naman. Never again, ever again. No more to that, angkan. Tama? So, siniraan ako nung Libag na yan, kung ano-ano mga pinakala, tao ako ni Tambaluslos, kumamal ako ng 1.7 million, naging 3 million. Hindi na maintindihan ko ilang milyones. Nasaan nga, saan banda na punta? At pupuntahan ko, sayang, uuwi akong Pilipinas. At kung ano-ano pa, no, nagkamal daw ako ng limpak-limpak na pera sa rally na ayaw niyang tantanan ng EDSA, sukang-suka siya sa EDSA. doon pa lang natunugan ko ng mga kababayan, ba't ayaw mo sa EDSA? Ang ayaw lang naman sa EDSA ay ang pamilyang Marcos. Bakit? Tao ka ba ng mga Marcos? Akala mo pro Duterte ka? Despite na grabe niya ako barubalin, bobo, tanga, ganun din ang sinabi ni Libag sa akin. May sayad raw ako sa ulo, mga kababayan. Pero alam mo, Libag, hindi kasi ako naniniwala na ang mga ipinanganak ng February, I'm a February baby, mga kababayan. And shout out again sa mga nagbigay ng gift sa akin last month. Hindi ako naniniwala na ang mga ipinanganak ng February ay kulang-kulang. Ang nagsasabi, or may sayad sa isip, ang nagsasabi niyan ay halata mong ignorante or makitid ang pag-iisip. Tama? Porque ipinanganak sa specific na buwan, siraulo na. So, lahat ng ipinanganak ng Pebrero, siraulo. So, no. Minsan nga, pag February, nag-uumapaw pa ang intellect. So, it's the same with other. Kung sasabihin mo natin na ang mga Aries ay tarantado, fair ba yun? Right? Ang mga Virgo ay sumpungin, tama ba yun? Hindi yun fair. Although may mga, siguro sa zodiac, no, may mga specific characteristics ang bawat pinanganak sa ganyang zodiac sign or month or year, no? Pero hindi lang yan about the month or the year or the constellation or whatnot. Nagmamatter din dyan, mga kababayan, yung genes mo, yung heredity, yung environment na kinabibilangan mo. Nakakabaliw ba ang environment na tinitirhan mo? Baka. Pwede kang mabaliw kung ipinanganak ka sa lugar katulad ng Iran, naggigera-gera, ganyan, kung saan-saan pa. Baka may nasiraan ka, nagkada-trauma ka na. Pero itong si Libag, going back, parang isa siya sa mga ipinanganak ng Pebrero na siya talaga yung may. Kasi the way she attacked me, di ba? The way niya akong siraan ay parang hindi pang normal na tao. Para siyang makakaliwa. Para siyang utak NPA. And the way she attacked me is the way VP Sara was attacked by the Pinks and the makakaliwa. Si VP Sara tinatawag na may sira ang ulo, mga kababayan. At isa sa paninira lang yan, tinawag nga rin siyang si Mary Grace Piatos, ipinang-aasar yan kay VP Sara, Inday Lustay, winaldas daw ang pera. Ngayon dito po sa live nila, sinagot niya kung sino si Mary Grace Piatos. Sino sa tingin niyo, mga atat kuya, yung Mary Grace Piatos? Kasi the way daw na nilustay ni VP Sara yung 125 million rather, noong 2022, unang taon pa lang nila, wala pa nga silang 1 year, binigyan kasi siya, December 20 ng Pasko ng 2022, unang taon nila, ningiwi sa posisyon. Binigyan siya ng confidential funds, December 20 na. Kailangan ubusin niya yun sa fiscal year na magtatapos ng December 31, syempre. So, 125 million, paano mo ubusin? Sabi nga ni VP Sara,
Ang transactions sa gobyerno ay hindi lang millions, billions minsan. And that was just 125 million. Napakaliit na halaga nun kung tutuusin. Pero ginagamit nga po yun laban kay VP na sabi, grabe, di ba ganun sensationalize kasi yun ng mga pinks, ng kung sino-sino pang anti-Duterte. Na grabe ang pera ng bayan, winaldas niya, no? Winaldas niya yung confidential funds, ninakaw niya. So, tapos na nakalagay sa mga envelope, mga Mary Grace Piatos, mga fictional characters, mga pangalan ng chichirya, pangalan ng bilihan ng cake, kung ano-ano pa. So, parang peking pangalan yung pinagbigyan, therefore, baka ibinulsa lang ni VP Sara, nilagayan na lang ng inventong pangalan. Yun yung ginagamit na panira kay VP. But the question again is, bakit si VP Sara lang ang inaatake when it comes sa usapin ng confidential funds? Lahat naman ay may confidential funds including the president na bilyones. Mahigit 4 billion nga eh. Tapos syunga-syunga, hindi ka man lang naka-receive ni ng intel na magigera na ang Iran at saka na ang Israel na babackupan pa ng US? Makibalita ka lang dapat napauwi mo na mga Pilipino tapos kanina mga kababayan kiniklaim niya na yung mga nakakagigil talaga. Kanina kiniklaim ni Ngiwi na yung halos 300 ba more or less na umuwing Pilipino from Dubai ay repatriated ng kanyang government, sinalubong pa ng DMV ba yun? Department of Migrant Workers sa airport. Ay, welcome home OFWs. In your face, Ngiwi and DMW. Isa sa umuwi doon or mag-ina, kakilala ko, turista lang sa Dubai. Sabi nga sa kakilala ko, turista ka, naging OFW ka patuloy. Na-delay lang yung flight kasi wala ngang flight like few days ago. Dito rin sa interview mga atit kuya, pero may flight na ngayon, okay? May mga ilan-ilan ng flights pa uwi ng Pilipinas. Dito rin sa interview ni VP Sara kahapon na sabi niya na kaya naman magpa-uwi ng Pilipinas kung gugustuhin talaga. O, di ba? Sabi niya, kami nga nung panahon ng COVID, bawal nga ang mga flights napauwi raw niya, nag-charter sila ng eroplano from Davao to Manila, napauwi yung mga taga Davao, even yung mga neighboring provinces ng Davao region, napauwi niya, sinama nila sa flight, basta mag-quarantine. Dito rin niya sa interview. So, ikaw, Ngiwi, bilyones ang confidential funds mo, paano mo ginagamit? Saan napunta? At bakit walang nanghihingi ng liquidation yan kay VP Sara lang? So dito po sinagot ng Vice President kung paano kung sino si Mary Grace Piatos. Maybe magkakaroon tayo ng idea kung sino talaga. But finally she spoke about it and I think sa impeachment niya isisiwalat yan or maybe isisiwalat ba niya ilabag na sa batas. Let's listen to the Vice President. Sa problema na yon. Si Mary Grace Piatos po ba ay totoong pangalan ng isang tao? Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Yan. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi binuunan nila yung defense sa confidential funds. Cut ko lang na mabilis si VP Sara. I have a feeling na pasabog yan. Subukan nyo i-impeach ako at yan ang ginagamit nyo sa akin, di ba? Nagwaldas ako, nagnakaw ako, nangurakot ako, nagbulsa ako ng 125 million, maybe more. Isisiwalat namin yan pag tinuloy nyo ang impeachment. Ganun. But anyway, tingin ko, hindi talaga niya pwedeng ibulgar kung sino yung Mary Grace Piatos. Kaya siguro gumagamit ng code name kasi yung Mary Grace Piatos na yun, hindi dapat mapangalanan kasi baka hantingin ng mga NPA, ng mga makakaliwa, hindi lang ng mga pink. Pag nalaman nila, kapag napiga nila si VP Sara, right? At napaamin nila na ang totoong pangalan ni Mary Grace Piatos ay ganito, maybe ang pangalan niya ay si Celine Reyes, o kaya naman ay si, sino ba? Si Donabel Santos. Baka hantingin ng mga kaliwa, yung gurgurin yun, mga kuya, malalagay sa panganib. That's why it's confidential. Ibig sabihin, sekreto. Sekreto ang paggamit ng pondo, not because kukurakutin mo, kundi gagamitin mo for intelligence operations and what not. O anyway, papaliwanag ng Vice President. So, ang pinayagan lang sa akin na pag ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo, ay may sagot. Pero gusto ng mga abogado sumagot doon sa tamang venue
Dahil confidential funds protektado ng batas. Yun. Hindi ka basta-bastang, kasi nga sinasabi ko kanina sa discussion, ang confidential funds, pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na merong impormasyon Yan. na makakasira ng seguridad ng bansa. Oh. So hindi po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na Yeah. hindi pwedeng sagutin ang laman ng Wow, confidential Yes, funds. may batas. In fact, madami sa kanila sa House of Representatives ang nag-violate nung batas na yon. And mako-compromise, VP, yung operations. Cut ko lang ito ang mahirap kapag nagbibida-bida lang ang mga legislators, both senators and congressmen, when it comes sa usapin ng paggawa ng batas. Mismo sila, hindi naman sila lawyer, ay nabigyan ng power para gumawa ng bills na magiging batas kapag pinirmahan ng presidente. Sa dinami-rami ng mga buhaya na yan, 300 silang mahigit plus senators. Gawa sila ng gawa ng batas, tad-tad na nga ng batas ang Pilipinas. Hindi naman nai-implement. I think ang pinaka-importante nga yung reinstatement ng death penalty, ayaw nilang i-push, di ba? Dapat ibalik ang parusang gurguran para mahinto ang korupsyon. At 'di ba, ang peligro sa Pilipinas ng mga criminal addict, hindi nila pinupush dahil baka sila mismo involved sa mga illegal na gawain. Kayo ang tagagawa ng batas, hindi nyo naman naiintindihan ang mga batas na ginawa nyo, ginagawa nyo, gagawin nyo at ang mga nagawa na. Bawal ng ibulgar kung sino yung mga taong binigyan or pinaggamitan ng confidential funds, pipilitin nyo ang Vice President. Di nagmukha kayong tanga, yun, ayan, ma-imber na ang lolo, ayaw to. Minsan-minsan lang naman ako bumibira ng ganyan. Right, yun naman talaga ang pwede mong gamiting term. Nagmukha silang tanga dahil ang Vice President ay abogada. Hindi mo pwedeng laruin yan. Profession niya yan, inaral niya yan, 10 taon, mahigit. Nauunawaan ng Vice President ang batas, kayong tagagawa ng batas, di nyo naiintindihan? Lumalabag kayo sa batas. Yun nga ang point ng Vice President. Kapag inilabas tong information na ito, Hindi lang yung operations, pero mako-compromise yung security sector ng gobyerno natin. Kasi mag-i-explain kami kung paano nag-ooperate ang intelligence operation ng gobyerno. Makikita ng NPA, makikita ng makabayan, kaya takot ang makabayan sa confidential funds kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata, mga ganon. Tanong agad. Putulin ko lang saglit. Ikaw, Ngewe, bakit lumakas ang mga NPA sa panahon mo? May sabwatan na ba kayo? At bakit mo to hinahayaan? Inilalagay mo sa peligro ang Pilipinas. Ang lakas ngayon ng NPA at makakaliwa dyan sa Pilipinas. Ay labeled na yan as teroristang grupo. Bakit ka nakipagsabwatan sa mga yan? Inutil ka ba? Or kakampi mo na yan laban sa mga Duterte? At ang pinakamasakit dito mga kababayan ay, bakit nagtagumpay ang mga NPA na maalisan ng confidential funds ang Vice President? Pilay si VP Sara. Imbis na makalaban siya sa mga makakaliwa, lalo na nung nasa DepEd siya, ang recruitment ay isa sa mga venue for recruitment, school eskwelahan. Kasi ang marerecruit sa mga universidad, sa mga pag-aaring schools ng Pilipinas, mga public schools, lalo na diyan sa mga state universities, ang marerecruit nila ng mga estudyante, yan yung pwedeng maging potential leader ng grupo pagka sila ay nakagraduate na, pag sila ay nag-mature na. Yung marerecruit sa mga squatter, yung marerecruit ng mga indigenous peoples, mga katutubo, mga kababayan, yung mga marerecruit na mga mahihirap, yan yung miyembro lang na pwedeng humawak ng armas. Tama?
yan yung mamumundok. Pero yung mga estudyante na mare-recruit ng mga kaliwa ay pwedeng magkaroon ng posisyon. Pwede rin maging parte ng gobyerno, katulad ni na ilago-lago mo ang bulbul mo, Raul Manuel. Si Sara ilago-lago mo, bulbul mo. Si Raulo Manuel. Sino pa yung kulot ng buhok? Si Rene Coricong. Rene Co, yung babaeng kulot ng buhok na nakasalamin din, na nakakalibadbad, na puro buhok naman ang kilikili. Oh, may mga putok daw yung mga yan. May mga anghit. Right? Pwede sila magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Nakakapambudol. Napapasok, na i-infiltrate. Nagkakaroon sila ng ugat. Nakakapangunyapit sila, hindi lang sa mga private sectors, mga negosyo, eskwelahan, pati sa gobyerno, sa posisyon. Sa iba't ibang opisina, ahensya, departamento, name it. Pati sa simbahan may makakaliwa. Ano ba yan? So, bakit nila inalisan ng confidential fund si VP Sara? Para hindi niya talunin ng NPA. Ikaw, Ngiwi, anong nagagawa ng confidential funds mo para labanan ng NPA? Saan napupunta ang confidential? Kaya nakakapanggigil, mga kababayan. Let's listen some more. Natatakot silang mabuking. Pag sinabi ko umakit sa bundok, nagiging NPA. Yan. Oo. Yan. Saka parang kaya nila gustong malaman yung kung saan napupunta, paano ba ginagamit, para malaman nila yung galawan, strategy ng gobyerno, paano nag-gather ng intel sa kanila, Di lang yun. and paano sila ino-operate. Para ibahin Tama na ba? nila. Mhm. Oo. So delikado yun para dun sa mga taong nagbibenta ng mga information. Nagtututo. Kasi itong mga binibilan nyo ng information na to, nasa loob sila mismo ng organisasyon na yun. Yes. Oo, kasi, tulad ko, magkasama tayo, diba? So, pare-pareho yung alam natin na impormasyon. So, bakit ko pa bibilhin yung impormasyon mo? Alam ko na yun eh. 'Di ba? Kanino ba ang impormasyon na hindi ko alam? Doon sa mga illegal. Doon sa kalaban, kumbaga. 'Di ba? So, doon ka bibili sa loob. Gets ko yung sinasabi yung loob. Kung ang target ng gobyerno ay gibain ang makakaliwa, doon bibili ng impormasyon sa miyembro ng makakaliwa. Katulad ni Naka-Eric na mga lumantad, hindi ba? Ano ba yung mga ichinucho ni Naka-Eric at kung sino-sino Kaaligaya, kung sino-sino pa yung mga yon? Mismong impormasyon na galing sa organisasyon sa loob ng NPA. Kung paano nagre-recruit, kung paano namundok. Kaya nga namulat tayo, di ba? Dahil nung panahon ni Tatay Digong, nag-offer siya ng amnesty or whatever, na bumaba kayo, sumuko kayo, bibigyan ko kayo ng posisyon sa gobyerno. Kaya lang yung iba mga ganid talaga sa pera. Which I think sa ganyang pamamaraan ni VP Sara na nabili yung mga information na kailangan niya kung paanong recruitment, kung sino ang nagre-recruit. Kasi mga ate at kuya, yan daw mga makakaliwa, sobrang sakim sa pera. Sobrang hayok uhaw sa pera. Ang dali raw silawin ng mga yan sa pera. Bakit? Kasi nga sila yung mga grupo na nire-recruit noon na mga mahihirap talaga ang buhay. Mga hindi sanay makahawak hindi nakakita ng bundles of money kasi mga taga-squatter or informal settler, informal settlement, ganyan. Mga taga-bundok, mga katutubo, no, na hindi pa nakakababa ng kapatagan at ng kabihasnan. So, nasa shock sila sa dami ng pera or posibleng marami sa kanila masisilaw ng pera. Kaya kung gusto mo ng pera, ichuchu mo sa amin. Paano nagre-recruit? Saan nagtatago? Saan nagkakanlong? Sino-sino tong mga to? Yun ang point ng Vice President. So, hindi na siya aasa sa intel ng ibang departamento at ng mga opisina ng gobyerno, di ba? Kasi baka mamaya kasabwat din. Gagawa ng paraan si VP Sara, maybe turo ni Tatay Digong yan, ano? At nung NTF-ELCAC man, I think kakulo si VP Sara, mga taga NTF-ELCAC, kung paano makakapag-gather ng info para tuluyang mabuwag ang recruitment sa mga eskwelahan. Remember, VP Sara was the former Secretary of Department of Education nga lang at illegal at labag sa batas ang ginagawa ng pagde-design ng budget ay
ang may kontrol ng budget ng DepEd ay mga kongresista na ay ayaw ni VP Sarang pumirma at sumang-ayon na ang budget ng DepEd mapupunta sa mga congressman. Hindi, oy. Kayo nang gumawa niyan. Most corrupt budget ang nakaraang budget, mga kababayan, and maybe even the budget of this year. Let's listen some more. Or doon sa mga nakapalibot sa kanila na hindi man directly involved pero may alam sa kung ano yung ginagawa nila. Mga kaibigan ng mga Hindi ka NPA. bibili ng impormasyon na alam mo na. Ang Yeah. bibilhin mo na impormasyon dyan, yung hindi mo alam na nandun sa loob. Kasi paano mo ba sila mahuli? Paano mo ba matarget yung project mo kung hindi mo alam anong ginagawa Yes. noong kalaban? The enemies of the state. Talagang kailangan talaga protektahan yung mga information na yan. Sobrang critical pala talaga. Parang sabaw yung tanong ni Boss Dada doon. So, important. Well, anyway, tama naman. No? Yes or no lang naman ang sagot dyan. But again, mga kababayan, so sobra palang sensitive kung paano gagamitin ng confidential funds, bakit pinipiga nitong mga kongresista. Sino ba ang nag-i-impeach kay VP Sara? Eh, di ba ang mga kongresistang makakaliwa? Maybe of all government agencies, it's the Office of the Vice President and the DepEd na talagang effective sa pag-infiltrate sa organization at ano tawag dyan? Sa transactions ng mga makakaliwang grupo. Yan ang banta sa kanila. Kung nasaan ang mga Duterte or sa opisina, banta sa makakaliwa. Dahil ang mga Duterte, totoo sa kanilang misyon na durugin ang makakaliwang grupo. Itong Singiwe, hindi threat sa kanila kasi inutil. Ninanakaw lang ang confidential funds. What do you think, mga kababayan? Sino si Mary Grace Piatos? Maybe makakaliwa yan. Maybe nasa loob ng NPA at hindi pwedeng i-reveal ang pangalan. At kapag na-reveal, anong mangyayari? Gurgur. Tama ba? Pa-comment sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga videos.